Gabi na namin gabi. Sugod na sa ato ang prayer meeting. Ang puta. Amahan na mo nga langit nun, magkapadayon may Ginoo sa mga butang, ang ngayon na mo pagkabuhaton. Diya Ginoo sa mga pagampo. Diya gila na mo Ginoo nga may mahimong kung wala ka. Gila sa namong ikaw ang Ginoo. Tubag sa mga pagampo Ginoo sa mga katawhan. Ikaw ang Diyos Ginoo nagadasi ka na mo diya sa mga pagampo. Sa Lord din karon nga gabi una, mga hinamo padayon yung mga pagiya. Aplika sa unang-unang mga kasing-kasing Ginoo, mga yung conscious sa imong leading, guiding, pinagi Ginoo sa taong sa Balang Espiritu. Lord, salamat sa iyong pag-iuban karon. Salamat Ginoo sa iyong pag-iya. Di alamat sa iyong karangalan ng Jesus. Amen. Awit ang mga pandaig sa Ginoo. Para ko salamat sa Ginoo. Salamat kayo't kaayo. Isa-isa buwang tanan. Ang mga butang kahibulungan nga awit akong malipayon, awitan ko ikaw sa mga pagdaig. Ikaw ang Diyos na labing gamanan, o Diyos na labing gamanan. Salamat ka Ginoo. Salamat kayo kaayo. Isa-isa buwang tanan. Ang mga butang kahibulungan ingay mo ibuhat. Awit akong malipayon, awitan ko ikaw sa mga pagkain. Ikaw ang Diyos na labing gamanan, o Diyos na labing gamanan. Lord, kanimo awit akong malipayon, awitan ko ikaw sa mga pagkain. Ikaw ang Diyos na labing gamanan, o Diyos na labing gamanan, o Diyos na labing gamanan. Mga isaligan, ikaw amo isaligan sa tanan mo nga suliran, ikaw nagatabang, ikaw among ikinahanglan. Ikaw man ang among Diyos na gamhanan. Pagkalindot na butay sa ngalan mo Kristo, tanang ikinahanglan ko anak kanimo. Pagkalindot na butay sa ngalan mo Kristo,
walay kahadlok o kabalakan. Bisan wala to ang problema, basta ikaw, basta ikaw, basta ikaw, Ginoo, ikaw ang among gisaligan, ikaw ang among gisaligan, sa tanan among masuliran, ikaw nagkataban, ikaw akong ikinahanglan, kay ikaw man ang among Diyos nagamanan. Pagkanindot na mulay sa ngalan mo, Kristo, tanang ikinahanglan ko ay naakanimo. Pagkanindot na mulay sa ngalan mo, Kristo, walay kahadlok o kabalakan. Bisan wala to ang problema, pagkalindot na mulay sa ngalan mo, Kristo, tanang ikinahanglan ko ay naakanimo. Pagkalindot na mulay sa ngalan mo, Kristo, walay kahadlok o kabalakan. Bisan wala to ang problema, basta ikaw, basta ikaw, basta ikaw, Ginoo, basta ikaw, basta ikaw, basta ikaw, basta ikaw, Ginoo, walay sama kanino. Iday ka na mo, Ginoo, rin ikaroon ng akmato sa ikaw ang Diyos. Sa likod ka na mo panahon, ikaw ang Ginoo, ako sa ating Ginoo sa panahon. Lord, ang namong pinahanglan niya, sa Lord, ang magipataas, ang magday, awit na rin ang aking Ginoo. Yan ang masamang ngalan niya ng Jesus. Amen. Okay. Mga bata, yan yun, mga bata, wala magtindog basta magsugod ng galit. Wala magtindog. Ha? Kung kaihion, nagwantahon yan, mga permitting. Okay? Wala matindog-tindog, kaya kaampot ta, wala respeto ka. Kuan pa. Nag-iagit at tubangan. Ha? Wala na respeto yung ano. Prayer meeting man ta. Okay? Wala na matindog-tindog ka. Pag na magtindog ka rin, pwede na mauli. Ha? Pagkadaan. Sige, matuta ka rin sa mga pagpasalamat. You. Diday una kay What you do? You do. una day. Para agad. You do. Sugod ya. Si Matthew. Ikaw yun. Ate Ro. Guling. Ako muna. Salamat po sa gitna ko. Naka-apply ng meeting o sa pag-eskwela sa pamilya. Sa
Dahil tayo na sa Ginoo. Marapit pa sa mga kaisi. Salamat kayo ginubas ko ang paluwas ko ang pamilya. Pasano didi. Salamat kayo ginoo nakapagkukulot ko. Salamat kayo ginoo naka. Sila ko naka. Ano ko ang salamat sa ginoo na. Naka. Kunpo ko sa balay. Handa morte. Pasan ako kang pastor. Yung bahal ko yan. Masalamat po ko sa Ginoo kay nagkanta karon ng mga bata. So, salamat ko sa Ginoo sad nga parayon ko siya nagpabantay gyud sa matag adlaw. Bate kasi. Niya. Salamat po ko sa Ginoo sa kusog sa gatag niya sa matag adlaw. Salamatan ako ang Ginoo na gyud. Salamatan po na ako ang Ginoo kay successful po na ato ang kuan kandak nga orientation sa Malagana atong Domingo para sa localization nila. So magulag na gid ang Malagana. Palokal na gid sila, organized church na gid ang Malagana. Pagtubo man gid na siya sa simbahan. So, salamat anak sa Ginoo. Ihatag ang upload dili na siya. So doon gimaya ug yan hala sa pambuhay gid niya. Yes. Akong ipasa sa gusto mong pasalamat. Salamat sa ko sa Ginoo kay mas ko ang pamilya, mas ko ang panglawas. Pagtry ko sa Ginoo bisbila marot to pasana ko kang timpon. Salamat sa kanadlo kay kanadlo gabantayan pa. Sa dispilahan o mas po kami paglawas at sa pagdispilahan mga ang pinakabuhay. Salamat ko sa Ginoo sa protection sa pag-eskwela, protection sa pamilya, o protection sa mga tagadlaw. Salamat ko sa Ginoo sa lakay, taas na pinagawin sa buha. Salamat sa Ginoo kay katulong sa lawas, sa pamilya, sa niya, sa asa, Salamat sa Ginoo. Salamat sa Ginoo kay ano ko madali. Salamat po sa Ginoo kay gusto ko ang pamilya. Mas pagdala ko mas bantayan ko niya Paris. Pag-eskwela mo ako basta na pag-ibig. Salamat po sa Ginoo. Mas pagdala sa pamilya. Kauban ko kanina sa translate ko magaling niya. Ito, pasa daw ito salo. Salamat na yagi kong protection sa pag-eskwela o salamat na gipauban din ni Ma'am Blessed ganyan o ato kalabira kay magdungaw iya kamter mo o salamat na sa kong gitagab baskog sa dang pamilya martabasa na kay balot Salamat sa Ginoo kay nagkatong sa pamilya. Nagkuwang naman sila sa nakapag-prayer committee. Silang palawa sa nagbantayan ko niya pagdato sa eskwelahan community. Asa na ako kanina? protection o matabot na dire safe dira na protection ng pamilya pero tayo pasa na ya Mga gabi sa tanan, salamatan ako ng mga nakapapit ko pero sa pamagutan ko. Salamatan ako Ginoo ang mga siya na hatis ang puso na pabay sa mga. Sa panagpasalamatan sa Ginoo ang ito Merkulis sa ikanagkulis Martes. Salamatan ako Ginoo nga nakapasay sa April sa pagbasa sa iyahan kay murag mao to siya basihan ba sa lang nato pang reading
salamatan na ng Ginoo natin. Sa dihang pagkabuntag sa kanang Martes, before siya nilakaw, imo na siya nga, Lord, makapasar unta ko karon sa pagbasa kay maglisod ko siya basa sa English ba, pero sa Tagalog maay kay siya magbasa na. Pag-abot niya sa hapon paghapon sa Martes, manifire kay siya nagkuhan sa ako nga nakapasar daw siya. Ang pangutana ata kay unon din, wanarongan lang siya duha. Pasalamatan ako ng Ginoo nga doon sa kanang sa iyang medyo hinay kay iyang kuan sa pagbasa. Pero gitagaan siya kaalam sa Ginoo nakapasar siya. And then pasalamatan ako ng Ginoo sa tanan nga naman ko mga problema sa may ali ng previous na week. Pero ang Ginoo din nagkasabay sa ako kusog. Siya ko'y kapremahin sa kuha nga naala sa kini sa ako ang iliran dapat magpadayon dito dito para sa mga problema sa ako ang palibot nang ibalik din ako ang gumimay sa ating binilay Pilipinas kasi na ako ang kumimi. Salamat sa Ginoo kay uwasan ko sa inyo thank you wala salamat ko sa Ginoo siya gyud ang padayon ko sa mga siya gyud nagprotektar sa mga duha ni Ginoo kami mga maray. Salamat ko itong kusog na hangin kay siya gyud nagprotektar sa amo bisan to mga tumbang saging. Salamat sa akong Ginoo na iya manggit na pag siya man ang maghatag ka na ito panalangin. Salamatan niya po na po siya kay siya gyud padayon sa pagtago sa tanan ng paminhanglan bisan adtong miaging mga panahon nga nalulog ulan karon sa minuto sa ulan sa pagkangin. Pero pasalamatan ako ang Ginoo kay dagmay pa ako may sa wala ko tumba. Salamatan din ako ang Ginoo ana kung kasi gina ay mo sa tanan. Bisan to gilupat ang balay ni Dato. Pero salamat po sa Ginoo nga wala sila diha kay kung naa pa sila abot lang kung sa ilang mga pagbati. Salamat sa Ginoo kay na nato pa naman ko pagbalik dito balay sila nakakatulong sa balay kay na ato pa na. Salamat sa mga pagtago sa iyong Panginoon. Sumog sa himaya para lang sa ato. Ako sa kayo sa buhay. Salamat ko sa Ginoo nga dili ang schedule sa prayer meeting kay hiningo ko sa kadaghan o salamat sa Ginoo nga gamay ra akong kita pero okay ra gyapon kay nayo ko sa mga disgrasya so matag adlaw na ako pinahanglanon pero hindi na ako makita ako gibalik ang buong maya. Salamat sa Ginoo kay mo tatawag din ang prayer meeting sa pagpapil sa hayo. And blessing sa among mga prayer meeting dito sa balay. Ako pila kong pagpasalamat sa adlaw ng panginahanlan buksa kusog kay kung wala ang kusog kabasto sa paglawas iyang gihatag sa among sa Ginoo. Ito at nagawan na hindi ma-provide ang mga kinahanglan mo adlaw-adlaw. Kaya pasalamat na sa Ginoo. Kaya nakaibalik ang mga Napa diha? Salamat. sunod lang next. Next one. Idong. Ano dong? Tapos siya kaya nakapasar ko siya sa basa. Martes. Saan ay gano'n yan? Grade 3? Or Grade 4? nalisod niya po siya sa nagkaparang na Kabasta ko mga naman. kuwan na Kabasta ko bato naman. ganit siya dito sa Kay naghiyot ng bangkal and dili ipapasar. Ganit lang sa
May na kayo na-training. Sige, so atong ibalik sa Ginoo tanan Ginoo kasi dumugos. Pasalamat kato kaniya. Kay sila magyud ang kayong gitawat yan. Matuta karon sa reflection sa atong wali atong Sunday. Ano man? Kauna sa nato ang wali atong Sunday makita nato diya sa Proverbs 4 verse 23. So ako na lang ito ano mo ka na as mo kaya ito Reflection lang. reflection sa ako reflection din pasalamatan din ako ang Ginoo at yung idala ni Pastor Nawali at yung Sunday mo nana ko idea no nana ko idea Sunday sa akong mga anak pero patuloy nga sa kabukon saan ako sila pag-handle umabot siya ng time pasalamatan din ako ang Ginoo anak then dire ko sa part na kuan kung 4 sa number 4 ito sa bata and who value your parents initially. Well, one kay ko ani nga part sa akong sitwasyon niya karon. Pag nakatutong Sunday ba nay ni kana ang nay question nga giabot sa ako kana ang hina. Kung pwede pala dito magpataas. Bawal man kay wali ba. Ang giabot sa ako nga akong kanatong Sunday is what if kung ang parents minungdan kung anong ga-trigger ang kanang kwarto na ang ilang mga anak. Kaya actually sa akong part dito ang experience kong dili sa akong kagalingon nga ginikanan kung dili sa kadhanan ko nga ginikanan. Lisod ka ayon no nga ang ikaw na nga sila untay mo giya sa mga anak. Sila yung ang mga maayo pero sila pa ang dahilan kung anong kadugot ng ilang mga anak. Size akong kinabuhi ba kung sitwasyon karon kay nagsugod bang ko dire is 2018 ay 2016 di ay kay nauna mo ulit kaya po ani nga lugwara murag isod sa akong part ba nga bitaw wala ko gibuhat nga dautan sa ila pero always ko nila buhatan sa di mao until karong bitaw na akong gabaton sa ila ba nga ako sila natabangan kung sila gusto in the end sa akong pagtaban sa ila grabe jud di na masabot na usa sa ani nga si dani nga bulan karon bisud kay sa ako nga kuan ba nga primi na lang gyud bro wala na lang bitay kapagkuhan isan unsa ako nga libre sa ilahan mo na ako ginampo sa Ginoo kung unsa gyud ang plano ko kinabuhi kaya actually distract gyud siya sa ako sa pangalan sa Ginoo kay bisan unsa ang ginako always maginako nga sila i-appreciate ko mga pag-ampo pero mabot lang no ang Ginoo gid anak magka-kanang kuan ko sa set ko kapalo ko siya yung plano sa ako nga hangtod karon nga antos ko sa ila nga nung nagpabilin kaya karon nga lugar pero sa ako bitaw nga kuan lang ko galing gusto na gid ko mahawa ani nga lugar kay dili ko gusto nga ako nga akong mga anak nga kana ang maagian nila ang akong agian no nga kanang kuan mong gumurag na akong mga anak magkapituhan na sample na akong dalaga okay ra gid sa ako nga subuon sila kay pasalamat kay ko ana sa Ginoo nga makabalo sa trabaho pero ang dili nang ako ganahan kana bitong sugon sila no suhulan kay pag abot sa among pagalingon nga balay pag ako musugo moingon na nga mabayari sa kog 20 pag result sa ako nga part nga bisan sa akong anak gani imbis nga dili na ko sila gatulon sa inana nga mga butanga sa laing tao pahinon nila kanang makuha nga ana nga pamatasan nga dili mo ligo kung dili sila suhulan mo na daghan kay dito, daghan kay sitwasyon nila lang na isa-isa, daghan kay sitwasyon dili nagabuhaton sa amo kasabot, no. Pasalamatan ako Ginoo ani nga kana nga naina ni nga bulan. Na iabot sa panahon nga gani schedule gani nako sa wali karong March sa second Sunday, at least ko pastor pero wala si pastor nag-reply so ang bumi pasabot ni tagaan ko may chance no grabe akong ampo sa Ginoo tabali ko ko kay di actually di ko makapokus sa sana ko na mo ko gis adihan ay duha na sila nga verse pero dili ko makapokus sa sana ko pag start kay ngano daghan ko sa kung huna kaya ako pa akong pumangkon problema gihapon na kulo dun saan ko naman yun sana ko pagkapokus pag sa imo ko gagabahin ang huna
murag kuan sa kuba. Siguro ni sabot ko ka pastor kay katagagong time ni pastor kay napa mo sa mga kasimana. So Monday man siguro sa itong mata. Kuan ko na bro medyo ko na manandong sa akong kinabuhi ba. Munang ingon akadom-dom ko sa kana ang mga kuan sa amo bitong devotion sa kana ang ministry sa music. Pasagara mag-share ni sa amo nga mga membro ba kanang agkalipay ba ako kanang dito mag-appel ko sa ila din ang mga sharing ba o sample sa nga part nga katabang sa ako ang kanang kadasig dito ko mga magpadayon kay sa tingod lang pag na ako sa simbahan nakamurag sa akong feeling man nakagawas dito ko sa kulungan abot na ko sa simbahan peaceful ang ako nuna ako ginhuna na pag uli na ako sa balik back to ano sad ko ba back to sa akong mga problema na pero tabangi ko anak ko na di ko gusto back to ano sad ko nga na itong balik ko sa uno gusto ko magpadayon sa akong tabangi ko biyahe ko anak ko diha kay kapoy kaayo kung unsa di mo plano sa akong Ginoo tagay ko kana ang mga sign or unsa di may nakabuhat pero datong man din taon tadyang naghagad ko sa Bible tampo ko sa Ginoo diyan na practice man og kanang ko ano pa ang si pastor nagkuan ba nagtuon ni kwali so di abot sa akong kuan katong verse nga akong napilian mo akong iwali muna naginahinay ako karon og kanang kuan sa akong part is ang akong kuan ato sa kanang wala ni Sunday is kanang about sa parents no as a parents naman ko sa akong mga anak no dako sa tula sa mga idea nga ang mga wala ni pastor nga maabot ang panahon nga mga dagko na akong mga anak usahan ako sa paghanap pa ba sila namo musulod na sa anang relationship pero basta sa tanan ako nga kanang ko ang bitaw ang Ginoo gid anak maghanay kung sa gid ang plano sa kinabuhi mora to siya dapat lang gud yung sa kay naa diha Kinsa pa? Wala restriction sa wali at ang Domingo. Dimple. Sa yung mga dumduman sa wali. Ito naman isa sa Sunday sa mga. Nasa sa sasakyan. Wala. Wala daw. Sige, so ang wali nato atong Sunday is topic to siya actually para sa mga young people, no? Love and courtship. Topic nga gikinahanglan gid sad sa mga batan-on kay para nga makatuon, makahibalo aron nga dili nga basta lang bitaw dula-dulaan ang mga panghitabo sa atong palibot kasagaran nato nakita abi nato okay ra. Diba? So to balance the message, no? Wala ginahong ingon niya. Wala ni sa among panahon karon pa ma-introduce, no? Wala ni sa among panahon sa ministry nga di na ata sa una. Wala gid tay turo nga pagtudlo. Wala gali gikandak nga counseling sa mga young people sa unang panahon para magiyahan sila sa ilahang love and courtship. So tungod ni ana sa dihang gitun-an nato ni nga topic karon maka-realize punta sa ato mga kinabuhi bitaw nga nagit tayo nga buhat sa unang panahon nga dili gid siya angay, ba? Pero malagi na kulang man ta sa orientation, kulang man ta sa pagpasabot, kulang ta sa counseling sa unang panahon, so muna nga kanang nahitabo pud na siya sa atong mga kinabuhi kaniadto. Pero sa mga batan-on karon, mga young people, sa mga bata karon, wala na gyud angay nga ikasayo pa tungod kay naa may gi-provide nga orientation o counseling para sa matag usa ba. O nga katong topic atong Sunday lain sa mga Kristohanon o sa mga dili gyud Kristohanon. Ang paagi sa kalibutan sa pag-uyab-uyab mao gyud na siya ang unsay makita nato sa atong palibot. Pero diha sa usa ka Kristohanon ba bantayanan gyud na siya pag-ayod gyud tungod kay base pa sa akong giingon na gyud tong Domingo kining usa ka sipyatan nimo ana
maguba imong kinabuhi, maguba imong pamilya, maguba ang ministry. Maguba pag yun ang imong future. Ba? So manang grabe ka importante nga tagaan gid siya og pagtagad tungod kay kasagaran sa mga ministry dili ka kahagba gyud. Ba? Gasulod sa relasyon nga diin kana bitang dili gyud kabalo unsay angay nga buhaton dira. So atong Sunday nag-ingon ko nga pwede ta mag write og mga questions related to the topic. Ato siyang hisgutan during sa prayer meeting. Nakadumdum ta na, di ba? So, kaganina namin nagpaday kaganina nga gusto din ta kay sa pangutana, no? Pero kung wala doon na ako katong pangutana, mas dada to discussion wala kita lang, no? Wala dili lang siguro nato dalon sa kadaghanan. Focus lang gid sa kayo ta, diha gid sa love and courtship. Now, naay duha, dito no pangutana atong Sunday. Unsa ka dito yung unang pangutana? Suitable helper partner. Dili pa. Pangutana. Pinakauna. Pinakauna gyud. Pinakauna. Unsa to yung pangutana Unsa nga? nga edad nga angay nang uyab? O unsa nga edad nga angay na manguyab? Mo nay kasagaran nga pangutana, no? General na siya nga pangutana. Unsa gyud nga edad angay na manguyab? Sunod, Unsaon nimo pagkahibalo nga siya? Siya na jud. siya na gyud. Unsaon yung pagkahibalo nga siya na gyud? Lifetime partner kibali. Dayon another napatoy last. Follow your heart. Tama ba? Oh. Follow your heart. Is it right? Oo. Sakto ba? Pag moingon ta nga, follow your heart. So, kanang tulo, ka butangan, nagtuo ko nga, matubag siya through sa discussions na to. Ba? Kung nakadumdum ta sa ato mga discussions. Nagsugod gyud ta sa Proverbs 4:23. Ba? Katong gibasa ka ganina. O nga, gasugod ta sa pag-discuss, mahitungod gyud sa kasing-kasing. Kay kani ang gugma o pag-uyab-uyab or pagpanguyab, actually, gasugod siya diri sa atong sulod. Kaingon pa ang ato ang Sunday School. As early teens, ang bata, gakaibog na. Ba? Gali, bantayanan kayo, kay mag-edad og 15, paingon sa 17, gusto na silang maminyo. O, grabe ya, uy. Ilan na yung edad? 30. Grabe na. Now, base na sa atong Sunday School, nga istoryahan nila ang kinabuhi sa mga kabataan na to. Now, Basing na. kaning nasayran pod nato nga makumpleto ang utok sa mga sa mga ano dang kay mo kuan diha. Dang kay mo topic. Kamo sa istorya bi. Kamo sa pagpuyo sa puyo minaw sa kay para ra bagid ni sa inyo nga mga tapika. Now, nakasabot pod ta, nakahibalo pod ta through sa kanang psychology nga makumpleto ang utok, development sa utok sa tao pag edad niya og 25 years old. Ang iyahang frontal cortex brain mo na ang gitawag nato kanang decision making brain, no? Kaning atong frontal. Maayan ni siya makumpleto kung mag-edad na kag 25. Nagpasabot ba gyud nga kung 25 boy right gid nga edad, ba? So mo na atong tagaan og pagtagad, gitagaan nato na siya og pagtagad ug natubag nato na siya through sa atong mensahe. Now, una gid sa tanan is guard your heart yun. Proverbs 4:23. Mo gigamit nato nga verse o mo po'y dapat nato i-end up yun nga verse, no? Guarding our hearts, no? Now, ana nga parte, nganong importante man yun nga i-guard nato itong kasing-kasing tungod kay nasayod ta, ingon pa si Ginoong Kristo, gikan sa atong kasing-kasing, mugula ang pagkahugaw sa tao, no? Kung unsa iyang gisulti, mo rin ang puno sa iyang kasing-kasing. O gikan sa kasing-kasing ang tanang mga dautan, tanang mga sala, no? Makailad actually atong kasing-kasing. Mo nang dapat mahibaluan sa mga batanon, bisan tuod o gakaibog ka, wala na magpasabot nga manguyab na ka. Hello? As early 10 years old, gaduda ko, bisan galing 8 years old, naana gyud na crush. Hello? Bisan pa og kaibog na, wala nagpasabot nga manguyab. Kay kung manguyab ka, dili ka Kristohanon. Okay? Bantayan gyud na nimo. Now, ana nga parte sa diha nga
ang gi-check nato ato mga kasing-kasing true sa giingon ni Ginoong Kristo. But pasabot nga dili di angay nga ditso nato ipalo unsa atong gibati. Ba? Dili nato ditso ipalo unsa atong gibati tungod kay atong kasing-kasing puno sa pagkadautan. Gali ingon si Ginoong Kristo, gikan sa kasing-kasing mugula ang salawayong pagpakikilawas. Now, maunang salaa ang grabe ka prone once na musulod sa love and worship. Hello. Daghan na sipyat din ha. Ba, mo na kung ingon na ito Sunday nga kanang ingon pa si Bishop, ako gyud dili gyud unta ko gusto magkasal kung naay cash advance, no? Kasal na tandana, no? Ingon si Bishop. Pero sa tamang gyud, sa atong palibot karon mao man gyud ang normal. Pero kay Kristohanon man ta ug na-orient man ta, dili gyud na pwede. Mo nang grabe ka importante nga bantayan nato diha sa love and courtship. Una gyud nato buhaton is guarding our hearts. Ato gyung protektaran, atong bantayan atong kasing-kasing. Now, ang heart din ha, wala lang siya naghisgot sa nasa kinuhitay. Kamu sa istorya mi? Kamu sa? Istorya unsa man? Now, ingon ang kanang kuan ang passage sa Proverbs 4:23. Ang heart is wala siya naghisgot sa kasing-kasing lang. Kung dili dito sa Hebrewanon, ang original nga language sa Bible, naghisgot siya sa imong inner being, kinasuluran. It's either una-una pagbati kasing-kasing or ang imong pagbuot, will. Now ana nga parte makita nimo ang imong kinasuluran di ay bantayanan kayo siya. Kinahanglan siya protektaran. Mo nang this is imperative, no? Diha gid sa kanang grammar sa Hebrew, that is verb imperative ang word nga guard. Ang word diha nga guard is naghisgot siya sa pag guard sa usa ka vineyard. Nga kung ikaw ang nagbantay diha sa usa ka umahan, dili ka pwede nga bisan kinsa lang ang imong ipasulod. Kaya nga no, mo galing gibutang ka diha sa kanang umahan nga magbantay aron dili atakihon ang gitanom. So, dili pwede bisan kinsa lang ipasulod. Mo na ang imperative ani nga verse, no? So, isip usa ka Kristohanon, bantayan nato unsay mosulod sa atong una-una o sa atong mga kasing-kasing mga butang nga makadaot ba o dili makadaot sa atong kinabuhi. Unsay imong gi-welcome sa imong kinabuhi karon? Makatabang ba sa imong kinabuhi o dili makatabang? Panalitan, gibati gid mo, grabe na gid mo kaibog. Ibog na gid kay siya, crush gyud kay nimo siya. Nagpasabot ba na nga mahuyab na dayon ka? Okay? Dili gyud. Ba? Dili gyud. Mo nang grabe ka importante nga ani nga parte dapat makabaton gyud ta sa kana bitong kinaiyahan sa pagbantay, pagprotektar sa atong kasing-kasing. Now ana nga parte gigamit nato ang tibuok chapter sa Proverbs. Unsaon nato nga mag-guard ang atong kasing-kasing? Unsaon nato nga bantayan nato siya? Unsaon nato nga maprotektaran ang atong kasing-kasing? Number 1 ana is unsa kalito? By having spiritual parents or spiritual counselor. Anang chapter 4 alon, kanang chapter 4 nga naadi atong verse. Makita nimo din nga balik-balik kita mga anak, paminawa imong ginikanan, no? Mga anak, ayaw gidlimti ang sulti sa imong ginikanan. Makita nimo ang kanang involvement sa parents ngadto sa iyang bata. Maprotektaran nimo ang imong kasing-kasing kung naay imong espirituhanong magtatambag. Okay? Muna akong advice para sa atong gusto na mosulod sa pagpanguyab. Una gid imong buhaton, kinahanglan sa kamutyos kinsay imong espirituhanong magtatambag. Kaya diha sa inyong relasyon, daghan gid kayo mga areas nga masipyat mo. Ba? Ingon pa ang speaker. Ingon pa ang speaker. Ayaw gid mo adto sa mga dapit nga magtukmod sa inyo makasala mo. Pag kamo ra duha uyab, unya kamo ra duha sa kwarto sa inyong buhaton, magampo. Ayaw adto sa dapit nga diin makasala gid mo. Kinsa man mo badong sa imo? Kinsa man ang mo limit o maghimo boundary sa imo kung wala tay spiritual counselor. Mao na ang Proverbs chapter 4 gi-emphasize gyud niya diha ang involvement gyud sa espirituhanong magtatambag sa imong kinabuhi. Okay? Kung gusto ta manguyab,
Pero dili ta gustong patambag, ayaw panguyab. Ayaw jud. Hello, mga bata ha? Kung gusto ta manguyab pero dili ta gustong magtatambag, ayaw na lang sa agyot. Okay, ayaw gyud. Tungod kay grabe kayo ka disipulo ato makasing-kasing. Amo protektar mo tabang sa pagprotect sa ato makasing-kasing is by having a counselor. Okay? Gibutan ako dito spiritual parents. Kay parents magyud ang gigamit ni Solomon ko dito. Pero sayang ato mga parents dili espirituhanon. Kumantay ta, di gali per-meeting. Dili gali simba. Unsaon na lang nila nga mahimong espirituhanong counselor. Di ba? Sumot ang ingon ko dito, dapat kung dili siya spiritual parents, spiritual counselor. Kung wala kay parent nga makatambag sa imo spiritually, mangita kag somebody nga imo kakasaligan nga motambag sa imo sa mga espirituhan ng mga butang aron matabangan ka sa pagprotektar sa imong kasing-kasing. Okay? Another, unsa kay to? By earning wisdom and knowledge. Yun, by earning wisdom and knowledge. May mura gid gyapon nagingon sa Proverbs. Kinahanglan nga magbaton gyud kag kaalam. Ingon ba sa higugmaa ang kaalam. Okay? Ang kaalam dili nimo dapat ibulag sa imong kinabuhi. Kung naay spiritual counselor nimo, normal gyud na maka-earn na ka og wisdom. Pag magbasa ka sa Bible, normal na maka-earn ka og wisdom. So munang diha sa kanang pagprotektar sa atong mga kasing-kasing, ang dapat ipasunod nato sa atong huna o sa atong mga kasing-kasing is ang tambag langit nun iya sa Ginoo, ang pulong gyud sa Ginoo. Mo na dapat magpuno sa atong kasing-kasing. Okay? Dili kay mapuno sa mga kahilayan ani ang kalibutan, di ba? So mo na grabe ka importante, dapat naagitay wisdom, naagitay knowledge, enough nga wisdom, enough nga knowledge para maprotektaran ang atong mga kasing-kasing. Then ikatulo ana dayon, By living into upright. yon. Naa kay nadunggan, naay nagtambag sa imuha ka na ka spiritual counselor. Naka-earn na ka og mga wisdom tungod kay naa magtatambag. Ang grabe ka importante, kinahanglan nimo ni ikinabuhi. Magkinabuhi ta nga matarong mo gyapon na gingon sa Proverbs, no? Kinahanglan nga magkinabuhi kang matarong. Diha sa pagkinabuhing matarong, matabangan nimo ang imong kasing-kasing dili matamnan sa dautan. Kay ang imong kinabuhi matarong man, ba? Mo nang ingon dito sa Proverbs sa Romans 12 verse 2, do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. So kinahanglan nga dili na ta mo conform unsa ang buluhaton sa kalibutan. Kay ang pag-uyab-uyab sa kalibutan mo turn gid sa imo sa pagpakasala. Okay? Ingon ang Bible, ayaw silag awata. Ingon pa kali ang Proverbs atong ibasa na no, Proverbs chapter 4, ingon siya dito, ayaw adto sa mga dapit nga gaadtuan sa mga dautan. Di ba? Gali kung tan-awon pa na nimo gali dito dito sa verse katong chapter 5. Kung tan-awon nimo chapter 5. Ang chapter 4 is preparation siya. Kay ang chapter 5 makita nimo dito kinahanglan maprotektaran ang imong kasing-kasing sa mga babae nga mga dautan. Ingon pa dito, ang ilang mga ngabil sama katami sa mga katamis sa honey ba ang gamit to? Anya? Pero, siya, human sa tanan, ingon siya ito, ang nahibilin ani, sama kapait sa panyawan. Grabe yun po. Unya, kung panalitan, dili ta maminaw. Kay mo lagi, anong urus-urus yun ba? Grabe yun. Di na kapugan kay gugma-gugma na yun. Ingon ang Proverbs, I think sa verse 11 to 13, makita niyo dito, nabasol na dayon ka, kay nga nung wala ka na mati sa iyong tatambag. Kung sa'y nahitabo sa imuha, naulawan na dayon ka, ngadto sa atubangan sa kadaghanan. Grabe ba? Kung pananditan yun, dili na ito bantayan ito makasing-kasing. Dili ta magkinabuhi nga matarong upright. Tungod ni anak, mga ulawan kita padulong. Balik ko na ako, diha sa love and courtship. Daghan gid kaayo na pamilya na ulawan. Daghan anak kinabuhi na ulawan. Daghan pud pamilya na bungkag tungod anak. Dili pa saktong panahon ni sulod. Okay? Muna grabe ka importante. Ang anak nga parte nga dapat ang atong kasing-kasing i-guard yun nato og ayo. Guard yun nato siya, no? So sa diha nag-guard na nato atong kasing-kasing kay naa ta spiritual counselor. Naka-gain na ta og wisdom. Na kinabuhi na ta nga matarong upright. Ready na dayon ta para paghisgot sa
kining love and courtship. Ba? O gi-define nato ang terms dito. Ang word din na nga love, gugma sa Binisaya. Ato nang giklaro atong Domingo ha, nga kana nga klase nga gugma dili na gugma para sa kalibutan. No? Klase na siya sa gugma nga pareha kang Ginoong Kristo. Diin emphasize nato, gikuha nato dito is sa Ephesians chapter 5 verse 25 24. 25, husband, love your wives. No? Kay walay lain nga bersikulo sa Bible nga makita nimo nga klase sa gugma in relation to family. Because ang love and courtship, dapat na may baluan eh. Ang love and courtship is a preparation para sa marriage. Okay? Mubito na iwan ako lagi. Kung manguyab na ka, unsa may imong purpose. Kung manguyab ka, pero walay plano magminyo, dula-dula dyan na siya. Okay? Uyab-uyab dyan na siya. So, dapat musulod ta sa love and courtship, preparado ta sa tutastag sa mga kinabuhi, nga ang gugma nga diin nga ato gihatag ngadto sa ato ang future lifetime partner is ang gugma nga gihatag sa bana ngadto sa iyang asawa diha sa Ephesians chapter 5 verse 24 o 25. Husband, love your wife. O kana is agapati na siya, no? Ato gadunggas agapati is very common is agape kind of love, unconditional, selfish commitment of kind of love, no? O ang gi-emphasize ana klase nga gugma sama sa gugma ni Kristo ngadto sa simbahan, no? Kung giunsa pagigugma ni Ginoong Kristo ang simbahan, kana ang klase nga simbahan gi-emphasize dia, isimbahan na siya nga mga tao nga unsa na sila? Mga makasasala, mga tao nga masalaypon, pero gihigugma gihapon ni Ginoong Kristo. Mao gihapon atong lifetime partner po. Loyo sa iyahang mga kulang. Loyo sa iyahang mga misi sa kinabuhi. Loyo sa iyahang unsa na siya, dili perfect. Kaya ba gihapon nimo siyang higugmao, ba? So that's the kind of love nga imo i-expect nga dapat i-perform nimo diha sa love and courtship, no? Ingon pa pastor. Naay ingon ang isa ka speaker, naay naduol sa iya nga membro. Yun siya, gusto na gid ako siyang minyuan. Kay nganong siya mo gid imong gipili kaysa kadaghan. Ingon siya, kay gwapa siya, kay taas siya, kay black beauty siya, kay humot siya. Daghan gyud kayo nga mga positive. Ingon ang pastor, tanan imong sulti is all kanang kon na siya, self-centered na kayo ka. What if kung dili na siya gwapa? What if kung ang iyang pagka-black beauty mahimong charcoal? What if kung baho na siya? What if kung di na siya buhutan? Okay? Ug moabot man gid sa kaminyoon. Ang usa ka hawak ug mahimo ng tulo. 4 o 5 pagalit. Usay uban wa nagihawak. Panalitan mo ni hawak. Okay? Siya pa bagyapon. Mo na nga bantayan nato pag musulod ta dito kay base nagbase ta sa mga butang nakita lang nato siya. How about sa mga butang nga negative sa iya nga parte? Kaya pa kanimo siya igumahon. That's why ang ato agyong i-develop sa atong kinabuhi is the kind of love that Christ loved the church, no? Muna ingon ako dito atong sa mga young people, love like Christ, no? Christ like love. Dapat mo atong ihatag sa atong lifetime partner, no? Bisan pa kinsa siya, kay siya magid imong asawa, imo gid siyang tigugbaon. Ingon pang nato na dumduman na ba nga nay usa ka bana niya sa pastor, ingon siya nga bulagan na nako akong asawa. Wala na nako siya tigugma. Dili na pud siya asawa sa ako. Grabe gid kay siya. Okay? Ingon ang pastor, di ba nag-ingon ang Bible nga higugmaon gyud nimo imong asawa? Ingon siya nga kanang dili na siya relevant sa ako Kanang higugmaon ako asawa, dili na siya relevant sa ako Ingon pa siya, nga naman, kay ingani siya. Kaya reklamo ba na? Ingon din ang pastor, wala pa sa karakahibalo nga nag-ingon po ang Bible, love your enemy. Diba? So kung na yung mga parte nga napakyas pa kayo yung asawa, na yung mga parte nga di nakaganam sa mga asawa, mas worse ang giingon sa Ginoo, love your enemy. Diba? Mas worse na siya. Diba? Huwag nagtuog ko nga di pag-isadrato kontra ato mga asawa. Pero, the kind of love nga imo ginahihata sa imong asawa, dili magbase kung kinsa siya. Dapat magbase kung kinsa si Kristo nga naigugma sa simbahan. Balik kanto ang Christ, no? So the Christ should be the center of love in the
family. Amen? Ba? Now, ato ta sa courtship. Ang courtship is naghisgot siya about sa knowing each other and then naakay intention para sa marriage. Dili pwede nga mosunod ka sa pagpanguyab nga walay plano magminyo. Okay? Kung manguyab man galing kay magminyo. Okay? Now, pag ang problema ana nga topic tungod kay walay courtship sa Bible. Ni wala gali dating sa Bible. Ang dating mo ng courtship is prior to marriage ba na siya kanang before ang marriage ba. Kung sa ato ang context dire sa Pilipinas, uyab-uyab. Wala man na sa Bible din. Saan mo gid na nimo bisan saan. So, nibalik gid gyapon sa Bible. Dito ta ni relate sa pinakauna gyud nga gibuhat sa Ginoo nga mga tao. And that's Genesis chapter 2, no? Verses 18 to 24 man siguro. So, kana siya nga parte diha ta mo relate sa love and courtship or courtship time ni Adan ngadto kang iba hangtod nga naminyo sila. Now ana nga parte, ana nga bersikulo makita nato nga gibuhat sa Ginoo ang tao, butang niya sa garden. O sa diha nga kanang naana ang lalaki, ang man, ingon ang Ginoo dili maayo nga mag-inusara siya. Kinahanglan na agid siya ay katabang, no? Kaabag, no? Now, sa diha nga gibuhat sa Ginoo ang mga hayop, sige pangita si sana Adan sa iyang pares for lifetime. Ingon si Adan, wa gid siya nakita nga angay para sa iya nga mahimo niya katabang wala. So nakaibalo ang Ginoo sa angay para sa iya, motong gipakatulog niya si Adan. Naghimo siya first time ever nga operation diya sa Bible. Giablihan ang iyang gusok, gikuha ang usa ka ribs, no? Gisarad-an balik sa Ginoo, butangan og unod. And then, pagmata ni Adan, gidala sa Ginoo babae diya sa tubangan, ingon din sa Adan, ni Ara. Okay? Ni Ara, ang sama ka nako, bukog sa bukog, unod sa unod. Babae ang iyang ngalan, gikuha siya sa lalaki. Ba? So, diha, tungod ana, ingon ang Bible, tungod ni ini, ang lalaki, mubiya sa inahan o siyang mahan, ug makikipon siya sa iyang asawa o silang duha, mahimong usa. Now, ana nga parte, makita nato ang tulo ka principle sa love and courtship or sa courtship time. Number 1 is looking for suitable partner or helper. Ba? Gialaw sa Ginoo nga mangita gid. Ba? Gialaw sa Ginoo mangita gid. Kung gialaw sa Ginoo mangita, nagpasabot pag gid na nga ang Ginoo gyud nag-alaw sa nga makita gid ka. Nala usahay kanimo pandili dugay nang gikaay di kabinyo kay anya nakita di ba sa kangayan. Pero ayan gyud pag-ingon nga ang Ginoo wala na provide ang Ginoo daghan niya sige provide pero di lang kag-angay. Tungod kay wala gikuha sa Ginoo sa imuha ang kanang gitawag bitaw nato freedom nga mamili. But bantay nato before ka mamili dapat na-guides ang kasing-kasing. Kay mo apekto na sa imong pagpamili. Okay? So, grabe na importante. Manang, makita nato ani nga parte, sa dihang nangita o si Adan o kanang suitable partner, na ay mga areas nga dapat nato emphasize sa pagpangita o suitable partner. Number 1, gid ana, is ang iyang spiritual life. Pareha ba mo Ginoo? Ikaw na kay usa ka Ginoo, tulo ka persona siya, usa gyud ka buok. Okay? Pero basin naglahi po ng ngalan sa Ginoo. Usa na sa mga butang nga imong balansihon sa imong kinabuhi, no? Pareha ba gid kami pagtuo? Ba? Ayan. Nganong grabe na siya ka importante. Ikaw nga usa ka Kristohanon, kabalo ka nga ang goal nimo sa imong kinabuhi is makaabot gid ka sa gingharian ni Ginoo sa Kristo. Na kung pananlitan ang imong partner, wala na kaila sa Ginoo, magbulag gid mong duha. No? Pero, muna akong ngayon itong Sunday, dili pod ko close-minded about sa pagpamili o partner nga unbeliever. Kaya ingon si Paul, 1 Corinthians chapter 7, kamo nga mga bana nga Kristohanon. Kung nakaasawa mo o asawa nga dili magtotoo, ayaw siya bulagi. So meaning, wala siya gi-discourage, no? Wala siya discourage. Labi na gyud og nahinay ka na. Labi og nahinay ka na, no? So wala siya gi-discourage, no? Wala siya gi-discourage. Dayon, mga asawa nga magtotoo kung panalitan na kabana o dili magtotoo, ayaw gyapon siya og bulagi, no? Pero lang naay pero ana,
sa last nga part dayon anang chapter 7 ingon dayon siya. Ikaw nga bana nga Kristohanon, unsaon yung pagsiguro nga mahimo nimong magtotoo ang imong partner. So mo na challenge, ba? Mo nang ayaw gyud pagsugot nga kung nagsugot mo sa relasyon nga dili siya magtotoo, ayaw gyud sugot nga dili siya mahimong magtotoo. Himua gyud siyang magtotoo. Ba? Magbulag gyud yung pamilya ana, no? Simba ka, imong mga bata asa na? Do, yan na gyud ang padulong, no? No? So munang grabe kay importante na. Kani mga bata paminaw mo sa ako. Pohon, mandagko na mo, umabot mo sa aktong edad. Kung mangita man galing mo o panguyaban ninyo para inyo minyuan, una gid yung bantayan, nagtuo ba na sa Ginoo, pareha ba mo Ginoo gialagaran. Usa gid na. Okay? Usa gid na. Now, ikaduha nga parte nga imo i-consider suitable partner ba siya sa imo? Klaro kay sa verse. Ang si Adan ang gipari sa iya ha? Si Adan nga lalaki ang gipari sa iya ha? Babae nga si iba. Dili pwede nga ang lalaki mangitag partner nga sama niyang lalaki. Di gid na pwede. Ang babae, di siya pwede mangitag partner nga sama niyang babae. Now, ang mga young people ani gatawa-tawa sila ani atong na-discuss ko inko nga dili pa ni katawa-tiawan karon. Even the church is not exempted ani nga problema karon sa atong komunidad. Naata karon sa gitawag nato kanang gender crisis. Naata ni karon ang mga bata dili na sila pakaibalo kung unsa ilahang gender. Hello, kabalo mo sa gender ninyo? No, bantayan na karon nga mga panahon di na kabalo sa ilang gender. Tungod sa ilang pagbati sa ilang kinasuluran nga wala nila na protektaran sa mga matang sa mga kasalanan. Bisan lalaki sila, moingon sila babae ko. Tanawa gali na karon no, mga lalaki magsinina og mga pinambabae, mag-make up pa. Unya grabe bantayan kayo. Mas gwapa pas tinuod nga babae. Hello. Grabe na nga crisis. No, grabe na crisis. Ingon ang psychology. Ha? Psychology dili ni. Kada akong i-share sa inyo ha. Dili ni siya pastor or ministro. Psychology ni nga ga-study sa utok sa tao. Ingon siya. Pag ang lalaki gali mahimo siya nga bayot, nagi siya problema sa utok. Pag ang babae gali mahimong tumboy, na siya problema sa utok. That's abnormalities. Ba? Pasalamat ta diri sa Pilipinas nga wala pa gyud nawala sa Bible ang basis sa panabalaod sa family code bahin sa kaminyon. Wala gyud sila nawala sa Bible. Ang gi-allow lang gyud sa Biblia nga mag-uban hangtod sa katapusan sila kinabuhi is ang lalaki ra gyud o babae. Okay? Para sa atwa, pastor, nonsense man kay na sa topic, pastor. Ingana abi ninyo ay mo kumpiyansa bisan membro simbahan na apoy ngani. Hello. Bantayanan kayo ni. No? Bantayanan kayo ni. Now, ana-ana nga parte, imo ginantan-aw pa kayo, suitable siya para sa ako. Babae man ko, so unsay dapat sa ako? Dapat lalaki. Lalaki man ko, so unsay dapat sa ako? Babae, no? Physically, ano ba gid me? Fit ba gid me? No? Muna siya. Then, daghan mo to nga area, no? Daghan mo to nga area. Another is looking for immature one. Ba? Sakto ba ko? Muna ikadua. Looking for immature one. Tungod kay ana-ana nga mga verses nga atong gilantaw sa Genesis chapter 2, makita nato dito nga diin ang gikasal sa Ginoo, ang gipasunod sa Ginoo sa usa ka relasyon, gitawag na siya og man and woman. Dapat moabot sa punto sa kinabuhi sa usa ka kanang nilalang, sa Binisaya pa dapat usa na siya ka tawo. Dili siya boy, dili siya girl, dili siya child. Dapat man na gid siya. Kanang word nga man, nag-emphasize na siya nga responsible na siya sa iyang kinabuhi. Unsay basis na to? Tungod kay si Adan sa diyang gibuhat siya sa Ginoo, able na siya mo trabaho sa Garden of Eden. Mabilina na siya sa trabaho, makapanginabuhi siya sa iyang kaugalingon. So meaning to say, dili pwede mo sunod sa usa ka relasyon kung dili ka mature. Okay? Kung dili ta mature. Muna ingon ang mga speaker, ang problema na ba nato aning mature kay walay edad. Walay edad. Ingon bisan tuod og ma-purma na, ma-develop, fully develop na atong frontal cortex brain sa 25 years old ta. Pero dili pa gid gyapon siya basihan nga mature na ka.
Ingon ang mga speaker, as early 17 years old, nanay ka mature dira. Pero matingala sad ka, 40 years old, immature pa yapon. So mao na yung mga bantayanan kayo. Ang maturity, wala naghisgot og edad. Okay? Naghisgot siya adtong panahon nga masaligan na ka, independent na ka, responsible na ka sa imong kinabuhi. Manahin ko itong Domingo, mga ginikanan, nanghit sa imong bata, muyab na, gapanglaban na ba? Gapanghugas bas plato? Sayo bag pamata? Gababot na paghihapon sa cellphone? Kabalo ba sila mo manage sa ilang time? Ba? Kaya kung kana siya nga mga qualities, dili gani makita sa ilang kinabi, ayaw gid sa sila i-allow. Okay? Ayaw sa gid sila i-allow. Mga kabataan, ayaw gid mo sulod-sulod basta-basta bitaw sa relasyon nga wala bitay consent sa inyong mga ginikanan. That's a very big disrespect sa ilaha, no? Ayaw gid mo sulod-sulod. Ulati ang panahon nga mahimo kang masaligan. Ba? Dapat mature one gid siya, no? Munang gingon ako to Sunday. Gusto na kang uyab-uyab. Gamata kang alas 9. Maminyo ka daan na ugma. Kisa papapakanon nimo anang orasa. Ba? Kinsa pa kahay, pangipas banik nanaon sana. So muna. Ba? Munang kay usay bitaw kita ba? Ingani mo neto sa influence ta sa atong palibot. Kay nakita man to sa atong palibot nga okay na lang punta. Pero pangunaw-naw na to, Kristohanon ta. Hello? Dapat magpabilin ta ang Kristohanon bisan sa area sa pagpanguyab. Muna kung gingon lagi, wala ni sa amo asaw na yun. Wala ni siya. Karon pa ni. Then lastly, kaning gitawag nato, looking for who value your parents. Kanagin siya. Nga naman, si Adan o si Eva, wala ba sila ginikanan. Pero pag kuan bitaw sa Ginoo, allow bisa sa Ginoo nga magpartner sila duha. Ug tungod niini, ang lalaki mobiya sa inahan og sa ama. See? Wala pa sila ginikanan, pero daan na gibutang sa Ginoo ang ginikanan diha sa ilang panag-uyab para maoy sundon from generation to generation. Nga dapat dili nato walaon sa istorya ang atong ginikanan diha sa atong pagpanguyab. Do not block out your parents during your courtship time. Do not block out your parents in your love life, no? Dapat i-value nato ang atong parents, no? Kabalo ba ta that the first person nga makahibalo nga pwede na ka manguyab is ang imong parent? Hello? Ang una nga tao nga makabalo nga pwede na kang manguyab is ang imong ginikanan. Okay? Na kung dili ka maminaw sa ilaha, dili ka magpatambag sa ilaha, dili mo sa tagaan og value, usaon na lang nimo nga magiyahan ka sa imong pagpanguyab. Do not block out your parents in your love life. Ba? Muna yung nahitabo karon, no? Mga babae, gi-allow nila nga panguyaban sila sa laki cellphone. Gi-allow sa mga babae nga panguyaban sila sa ilahang panguyab sa ila, di aras kanto. What a very disrespect nga gibuhat nimo sa imong ginikanan. Gipadako kag tarong sa imong ginikanan. Grabe ana ang ilang pagpaningkamo sa kinabuhi, no? Tulot anang singot nila ana, sipon, ikilag, tulo na tanan sa tanan sa paningkamo. Mudako lang kang ing ana unya karon dayon. Kalit ka mawad ag respeto sa panahon nga naanak ka sa love and courtship time sa imong kinabuhi. Do not block out your parents, no? Dapat tagaan nimo value ang imong parents. Okay? Panalitan mga babae na manguyab sa imuha, imong gisulti adtos balay. Ana gyud para lakagon kag sundang ni papa. Adtos balay, ba? Adto gyud ayaw gyud sugot nga panguyaban ka bisan asa lang. Grabe na ka disrespect nga gibuhat sa mga lalaki. No, mga lalaki og mga bantay lang maguyab-uyab og mapasta lang. Ha? Kinahanglan gyud pamisita gyud sa balay. Pero ibalo layo pa kayo inyong mga edad. Layo pa kayo. Okay? Di pa mo responsible. Layo pa kayo edad. Okay? Pero dumdumi gyud ninyo ni bahalang sabak kay inyong pastor karon pero dumdumi gyud nga butang. Dong. Ay pagkalimot ani dong ha. Kani nga mga butanga dong. Ulati sa gyud ang panahon dong nga responsible dong ayaw panguyab. Okay? Ayaw mo awat-awat sa iyong classmate nga nag-uyab-uyab na sa cellphone.
Kani mo nga mga butanga, pero pressure pud ni sa ilaha. Kaya ang ilaha manggo mga batches, tanan ay uyab. Pero pressure na sila. Pero ayaw gyud mong awat-awat nga no, kalibutanon man to sila. Ikaw Kristohanon man. Amen. Now tanawa gali ha. Ang kasagaran nga problema sa panag-uyab, sexual immorality, fornication. Butang nga gabuhaton sa panag-uyab nga para lang uta sa kanang mga minyo. Kung adto ta dito sa ato ang Bible study, tara to Bible study ha. Usa sa sala nga dili makasulod sa gingharian sa Dios kanang salawayong pagpakikilawas. Pagpakikilawas nga wala pa na ninyo. Inyo mga classmates, labi na ni mga high school, naanay kahimo anak. Kabalo ko anak. Kay updated ko karon sa nangahitabo sa mga high school. Nabantayan nato na nangahitabo na sa atong high school life sa una kapakadunggo sa mga college naman. Karon na nasa high school. Ayaw gyud mong awat-awat kay ang Bible, ang gabuhat ana walay luna sa gingharian sa Dios. Okay? So muna akong gihanggit matag usa gyud mga bata nga naa karon dinhi. Ay gyud mo basta sulod-sulod ya duol kay nasa sala. Duol kay nasa sala. Makaguba gyud na kinabuhi. Okay? Nagdahom ka nga i-welcome ka sa Ginoo sa iyang gingharian. Unya di ay sipyat ka sa panahon sa imong uyab-uyab. Okay? So grabe gid sa kabantayanan. So that's why dapat agaag value ang parents, no? Mamisita ka sa balay dili tungod kay naa siya. Kung dili tungod kay naa iyang parents. Ba? Nadumdum ko sa una. Actually wala pa mo kuani nga orientation kani nga klase orientation sa labang course wala pa kuani. Sa una wato ko madaging kabalo ko kung wala si Amor Thomas sa kagaya kay eskwela ka nagundang mo kadto. Means na hala to wala man si Amor. Wala. Pinuadto lang. Ba? Sa parents. Muna ingon sa mga bugoy nga mga Kristohanon ba? Mga bugoy nga Kristohanon. Seek ye first the mother and the father, and the daughter shall be added unto you. Sa mga bugoy na nga mga Kristohanon ba? Di na sa bugoy lahat to siya. Nakamatay na sa bugoy, katulgo na siya. Okay. Now, kana siya nga mga butanga, balik ko na ako, magsugod gid siya sa guarding our hearts. Sugod gid siya, no? Dili ka pwede mo apply anang LF, no? Kung wala nimo nasugod sa pag-guard sa imong kasing-kasing. Unang pangutana, unsang idara nga pwede na manguyab? Ang tubag? Wala. Kay ang right na tubag anak, wala to ni mga panahon nga mo mature ka. Kano sa ang panahon nga mo mature ka? Katong responsible na ka. Katong responsible. Okay, unsaan mo pagkaibalo nga siya na gyud? Saan mo pagkaibalo nga siya na gyud? Una gid sa imong buhaton na guarding your heart sa gyud. Dahil ayaw pa na ka mo apply sa looking for suitable. Okay? Kung katong i-apply to nimo mga LF dito, LF makatabang to siya sa imuha, nga makaingon ka kanang imong partner karon, mao na gyud na siya. Kay ngano, wala gyud dili ta tinuod ka nang giingon bitaw nila nga magpatagna ka kay makita ang naong niya. O dili na tinuod ha. Wala poy tingog sa Ginoo nga moingon nga kanang Dimple ang para sa imuha si Andres sa gyud. Wala na ingana, wala gyud ingana. Wala. Kay wala na siya. Okay? Wala gyud na siya. But una gid mo buhaton gid sa no para makaibalo ka nga siya na gyud. Magsugod gid sa guarding your heart gyud. Aya pa ni mo apply ang katong looking for. Okay? And then sakto ba ang sayings nga nag-ingon? Follow your heart. Dili. Dapat maguna sa gyud ang guard your heart. Aya pa ang follow your heart. Okay? Ayaw gyud kay ingon pa ang Proverbs 28 nga binuang alang sa usa ka tawo ang pagsunod sa iyang kaugalingon una. Kinahanglan maminaw siya sa maalamon aron malayo siya sa kakuyaw. See? Ayaw gyud pagunahuna kay mo imong gibati. Ayaw pagunahuna mo na gid ang time kay uros-uros na gyud. Bantayin inon imong kasing-kasing pagpatambag, no? Grabe na importante. So, guarding our heart is very vital gyud sa atong mga kinabuhi. Okay? Bantayan gyud nato makasing-kasing. Do not follow your heart, but guard your heart. No? Aya pa rin mo sunod ang follow your heart. Okay? Basin og naapay mga pangutana tuod nga na-create sa inyo ha during sa wali.
Basta na yung mga pangutangan na na-create sa inyo. During sa wali. Kaya ngayon na ba kung akong ikuan karon entertain ko na yung mga pangutana? Wala. Okay. So kung wala, salamat sa Ginoo. Dili ta maglisod kay may pangutana. Pananglitan, nay nagkwandait nag-online wala nang utana wala. Pananglitan F. Pastor na hinayak na gyud. Nakasulod na. Tibali ang imuhang partner is unbeliever gyud ba? Yan. Unsa ba ako ngay buhaton? I-process na gyud nimo yang kinabuhi, ba? I-process nimo yang kinabuhi gyud. Ayaw gyud siya undaangi nga dili mo siya madala sa Ginoo. Okay? Dayon, if ever wala pa mo na minyo, nakabuhat na sa mga butang nga iya para sa minyo, repent ra kitsa. Repent. Pag hinulsol. Pag mo na maginingan sa Bible, kinahanglan ka maghinulsol, ba? O kung ato mga butang nga nabuhat na to kaniya to, ayun na po ha. Listen ba na po na mag-apo, Lord, pasiluwa ko Ginoo nakapangawat ko sa kabulig nga saging o niya. Pasiluwa ko dahil ka napay na bilin dito. Di na pwede ingana, di ba? Di na siya pwede ingana again. Once ka na nakapasaylo sa Ginoo, ready na ka magbago. Okay? So repent lang, yan lang ka-simple. Labi na kay sa mga previous lagi, wala biya siya naka-orient sa ato, wag counseling sa ato anak. Ba? So kung nahinayak manggaling, i-process mo kinabuhi ba? Repent. I-process na. Ano lagi? Unya, kanay gid mo yun yung pinakabugat nga desisyon ngayong buhaton. Kung panalitan makita nimo nga di gid siya, bisan sa nimo, di gid siya willing nga moduol sa imong Ginoo, mintra sayo pa kung uya pa mo bulagin. Ayaw himo ang problema siya. Okay? Kaya ang pagpanguyab dili gabase sa unsa imong gibati, gabase siya sa imong pagtuo sa Ginoo. Ug ang kalipay nimo dili sa unsa imong gibati, ang kalipay nga tinuod kanang maayo imong relasyon sa Ginoo. Yeah. Kaya ang pagpanguyab, ang pagminyo ra ba? Dapat no regrets na, no? Dili nimo angay basulan. Dili nimo angay basulan. Oh. Pag siya nagali, nagpirmahan as pastor, kaya nagkasal na mo, walang atrasa na gina. Agwanta yun ka na. Oh. Yun. Manang, sa time ni Moses, gialaw man lagi ang kuan, gipangutana si Jesus Christ, Ginoong Kristo, gipangutana siya. Ginoo, gialaw man lagi ang divorce sa time na gini Moses. Ingon si Ginoong Kristo, kanak tungod sa pagkagahi sa inyong ulo. Pero sa sinugdanan, dili kayo. So balik kita sa origin niya, sa sinugdanan. Ang giusa sa Ginoo, walay tao nga magbulag. Daghan mo divorce na tabo. Annulment daghan higay na tabo ana. Pero mo gina bantay nato, dili gyud na pwede. Ang tubag gyud gini suda kay gahi mo ulo. Na ang kagahi sa ulo, wala nagsugod sa panahon nga minyo na mo ha. Ang kagahi sa ulo atong time pa sa love and courtship nimo. Kay basin atong panahon daghan kay tambag sa imong kinabuhi, di gid kay panginawsan. Ba? O ulos-ulos gali na wala mo gud nagart ang kasing-kasing. Ba? Oh. So ang kagahi sa ulo wala nagsugod sa panahon nga minyo na mo adto pang panahon. Ba? Okay? Okay. Napa makusog wala na. Dai na ta. So na. Okay. Ako gihangyo si Mate, may mag-assign na site sa ato sa buwan. Sige. At karon sa mga pre-request. Ato ta sa tagbalay una sa yung pre-request eh.
Napay, imo yan, napay mo dong niya. Tagto na ko sa imunit ang ilahang concern. Dayon, sa po din imo ha. Kuan. Healing holistic. Pagkapot na natin, sige na lang magsakit. Na, ano sa di kuya di gawin sa iyang pagtrabaho sa dos na ng protection sa biyay din. Isa mga paano niya itiin niya. Ang Pilipinas financial. Then, paano po, willing na sila magpa-Bible study pero ako ko si Pablo, anak kasi pastor. Ha? Mo assist kami. Mas maaari mo mag-pastor pero may, ay, ito or si Badjo, naalala. Kaya nga magkuhan dyan ba naman, masakta na lagi dito. Hindi nila kasabot sa ibo din. Nangalan dito sa Anak ka. Ay, tsara na ka na opening na. Opening na. Pweste, then ang kuhan ni Kuya, hindi ko siyang trabaho nga. Ano yung kuhan. Ito makuha na niya. Makuha na niya mga paper niya. Then, sa amok po family, at andyan. Once na kusog, sa financing. Ayun. Lugang kita alam kay Baloni Kentberg. Ako sa, alam kay Baloni sa purong sa linahan. Te, ako na yatag sa imo te. Ilan na net nga concern. Rodrigo, may to Rodrigo da. Di na ako limta na kalat to kay Rodrigo, sakay. Ayun, sa din na imo ha te. Ano po, ngayon to po ko na natin may bilan ay mga nakay na dito na siya last week sa March o April baka. O kami sa Oh, mo get siya. Wala line option, mo get. Kato lang. Ako na. Sa imong pre-request tayo. Ano sa imong pre-request? Ano sa imong pre-request? Kuan, protection. Healing gihapon. Tatapiim. Sige, natuto na ko sa imong manong. Ano sa po din ang imong haring nga concern? Wala siguro sa general na siguro tanan kaning building. Building na to. Pwede pa dahil. Oy mga children, apel mo pre ani ha. Guri mo sa atong building ay provide na gyud makatop na ta. Ha? Pre na ninyo building, apel po dayon healing. Ang Ginoo magapanambal. Pamino. Kung ampo ta, ang Ginoo magapanambal sa mga nagbalatian gyud. Okay? Ito na yan po, Jingjing, si Jingjing Algupira, si Veo yung bata, dayon si Pastor P o si Miit. Dayon tanak, continuous healing. Mga bata, apil po din yung ampo, kamo mga ampo sa inyo pong kaugalingon, pag eskwela, alam kay balok, kay ngano, nag-stricto lagi ang dipid karon gyud. Nag-stricto gyud ang dipid karon. Bagong balaod jud ni, pag ang bata di makabasa, di gyud makapasar. Kana gyud karon. So munang mga bata, kaalam kay balo, yatag sa Ginoo, unya pag ampo mo nga maminos ang dula, daghan ang tuon. Ya? Ampo ha. Minus ang dula, daghan ang tuon. Yapil yung ginikanan na. Cellphone mo nang Yapil yung ginikanan. Then, pray rin yung mga ginikanan. Kailan mo sa inyong parents? Kailan mo? Sa, apilin mo po yung parents. Ikaw, kailan ka sa parents? Sige. Ampon yung papa. So, matoto mga tabangan. So, kung napo dahil tayo madumduman pa nga angay iyan po, iapin na lang po din ato. Huwag ako nga nagka-pastor para sa alam ito. Sing with me how great is our God. Oh, we'll sing how great is our God. Jesus' name above all names. Jesus' name above all names.
great is our God. In Jesus' name above all names. Jesus' name above all names. You are worthy of all praise. And my heart will sing how great is our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Lord, will see how great is our God.
amahan na mo nga langit no ni Ginoo nga takna karon amo gi Ginoo gideklarar nga ikaw ang Dios mo ginang among gamahanan nga Ginoo. Ikaw ang Diyos nagabuhat sa langit o sa yuta, Ginoo sa kanan, anaan ni ikaw ang Ginoo nagawas ka namo gikan sa mga kasalanan. Ibag-o nimo Ginoo ang mga kinabuhi makahimo nami sa pagkinabuhi ng tarong nga nasa mga tubangan Ginoo. Usa Lord nga takna karon ikaw pud ang Dios mao gyud ang nag-atiman sa mga kinabuhi, nag-aapuma sa mga kinabuhi. Walay matang Ginoo sa mga kinabuhi nga wala ka mahibalo Ginoo. Usa diha sa mga pag-ampo karon nakita namo Ginoo nga naagi ni anis mga pagpanginahanglan sa katubagan niini o Dios. Amo gyud gipangayong ikaw ang Ginoo matilud-anon nga magatuman niini, magatubag niini Ginoo. Lagpas pa Ginoo sa pangunahuna. Kung kay ikaw ang Dios dili man limitado Ginoo sa bisan unsa nga buhat Ginoo niini kalibutan. Usa Lord salamat sa katubagan sa mga pag-ampo. Salamat Ginoo. Bisan sa mga butang Ginoo wala na mo nasangpit karon apan among kinahanglan Lord. Salamat. Salamat Ginoo sa mga blessings Ginoo nga dili na makita sa mga pagaling mga mata Ginoo apan nagapamuhat ug nagapanalangin ka sa mga kinabuhi. And Lord, niini pinapanimalay ila ni Kuya Jong ug ni Ate Joy ug ang pamilya. Magapadayon ka Ginoo sa pagpanalangin diha kanila. Salamat Ginoo sa pagpadayonon ikaw gid ang Ginoo nagatiman nagamuma kanila. Salamat Ginoo sa espirituhanan nga kusog ug kadasig imong ihatag sila mga kinabuhi Ginoo. Ug salamat Ginoo sa matag adlaw nga diha sa mga paningkamot Ginoo ang giya nga gikan kanimo Ginoo mag-abot gid sila mga kinabuhi Ginoo. Mutubo sila diha Ginoo sa pangalagad kanimo pagtuo diha kanimo Dios. Ug Lord nagaampo sad mi nga padayon ka Ginoo nga pamuhat ini nga pamilya nga maga-provide Ginoo sa tanan gyud nilang gikinahanglan o Dios. Ug nga tuguti sa Ginoo kanamong tanan ni akaron dinhi. Salamat Ginoo sa pagikuban. Salamat sa pagbantay kanamo di sa kadalanan Ginoo sa panagbulag-bulag. Salamat sa pagbabalon sa kalinaw, kalipay, kadasig ug mao panagiusa sa kasatag sa Ginoo ka mga kinabuhi. Tanan namo mga pag-ampo, tanan namo Ginoo mga pangamuyo, tanan namo Ginoo mga paghangyo. Amon ang gihalad sa trono sa imong grasya ug sa imong kaluoy. Di alam sa kapanan nga ni Jesus. Amen. Amen.